sa aking action center all over the country from different provinces, cities, municipalities, pumupunta sa akin at nagreklamo yung kanilang kumpanya, hindi po nagbigay ng 13-month pay. Kung yung pagmamonitor nga po sa mga kumpanya na hindi nagbibigay ng minimum wage, nagkukulang na sila, kaya nga na-hybrid ako, ito pa kayong 13-month pay. Kung yung pagmamonitor po sa minimum wage na pinupuntahan na po ng mga field inspectors nila, nakakalampas pa rin, ano na po itong 13-month pay? Ano po yung parusa sa ngayon, present setup, doon sa mga kumpanya na hindi po nagbigay ng 13-month pay on time o hindi talaga nagbibigay at all ng 13-month pay? Kasi sa tingin ko, walang ngipin po itong batas natin tungkol sa 13-month pay or mga kumpanya na naglalabag sa 13-month pay. Napapansin ko, pupunta ang isang field inspector sa isang kumpanya, makikipag-usap sa opisina, kausap ang accounting at HR, nakasara ang pinto, hindi man lang sinasama sa pag-uusap ang mga manggagawa. Hindi man lang in-inspect yung working area. Pag-uwi po ng DOLE inspector, may dala-dala ng envelope. Bahala na kayo sa inyong isipin kung ano laman ng envelope na medyo makapal-kapal. At yung iba, nagtututpik-tutpik pa, busog na. So kaya with that body-worn camera, I think matitigil siguro yan. Dapat, make it a policy, kahit na may body-worn camera, habang wala pang body-worn camera, pag nag-inspect sila, kinakausap po yung mga manggagawa, pinupuntahan po yung working area. Ini-inspect kung meron bang fire escape, kung meron bang fire extinguisher, kung they are wearing proper gear para sa trabaho nila, etc. etc. Ang nangyari kasi, pag may aksidente na, saka pala mag-inspect ang DOLE. Pero before the accident happened, dapat tinitingnan natin kung tama ba, sumusunod ba sa standard na sinet ng DOLE para sa mga manggagawa, kung sinusunod yun ng kumpanya. At hindi po ginagawa ng mga field inspector. Pag may nangyari ng disgrasya, saka pala nag-iingay ang DOLE, nagpapapreskon at kami ay magpaparusa o mag-imbestiga, etc. Dapat proactive. So, meron na hubang naparusahan na field inspector dahil hindi niya nagawa ng tama yung kanyang trabaho, meaning pinasa niya ang isang kumpanya sa kanyang ginawang pag-inspeksyon, pero yung pala may violation at hindi nabibigay ng minimum wage man lang. Wala. Ma-high blood tayo nito. Kasi ako po sa Kapanaba, when I went there, halos lahat ng kumpanyang pinuntahan ko, ang lalaking kumpanya to, hindi naman ito mga mom and pops store. These are big companies, manufacturing companies, na talagang hindi nagbibigay ng minimum wage at all. At meron pa nga isang kumpanya na nagdi-discriminate. Pag yung babae, mas less ang sweldo kaysa sa mga lalaki. Pag sa mga lalaki, libre ang uniforme, sa mga babae, hindi. Pag sa mga babae, walang 13-month pay, sa mga lalaki meron. Yung mga ganun ba? Nung pumunta ako, na-flag ko yun. Pero yung DOLE na pumunta na months before me, hindi na flag yun. So dapat yung field inspector na yun maparusahan. Dahil yung sinasabi ko na pumunta sa company ng pag-inspect, paglabas may envelope. Yung sinasabi ko po ay totoo to. Hindi ko po katang isip to. Then DOLE is not doing their job. Baka magbagong isip ko. Baka ipitin kong budget nyo kung gano'n. Magsisinungaling kayo sa akin. Ako mismo ang chairman ninyo. Ako mismo mag-iipit ng budget ninyo. Kasi nakaka-high blood. Not on my term. Ako bilang chairman ng DOLE, hindi ako papayag na mayroong naapi ng mga manggagawang Pilipino. Months before I went there, it was inspected. And yet, nakalusot. So dapat, yung mga field inspectors na yun, parusahan, give me the name of those field inspectors and I want them suspended or worse, dismissed. Pero susuportan ko ang budget ninyo. Sige, dagdag tayo ng pera para magdagdag tayo ng budget para more field inspectors. Pero for now, yung mga bad egg, dapat linisin, alisin.
Yung mga tamad na hindi gumagawa ng trabaho, sibakin. And then dadagdag tayo ng budget kahit magkano, sabihin niyo ilan ba kailangan field inspectors para ma-inspect at least halos lahat. Sige, 50 million, 100 million more? Why not? Sure, call. Pero dapat meron muna mapaparusahan na hindi gumagawa ng tama. Senator Rapi Tulfo, please proceed. Thank you, Mr. President. Good afternoon, Mr. President, and the good sponsor, Senator Win Gatchalian. As chairman of the Senate Committee on Labor and Employment, I rise today to support the budget of the Department of Labor and Employment. Mahalaga po ang tungkulin ng DOLE upang maibigay at maprotektahan ang karapatan at interes ng mga manggagawang Pilipino at siguraduhin na sila ay may disenteng trabaho at kumikita ng tama. Gayunpaman, I will also make sure that the DOLE is doing their job right. In fact, during the hearing of the Senate Committee on Labor last September 4, 2025, binalaan ko ang DOLE na harangin ko ang kanilang budget kung hindi nila ma-monitor ng tama ang pasahod sa mga laborers at masibak ang mga pabaya at tiwaling field inspectors. Bilang tugon, sinabi ko Secretary Ledesma na ganyang aksyonan dapat ang mga nabanggit na issue. And last month, ako po ay gumawa ng physical inspection sa facilities ng DOLE at ng NLRC at nakita ko naman meron silang mga pangangailangan tulad ng dagdag budget para matugunan yung mga gusto kong mangyari sa kanila tulad ng mapabilis yung kanilang trabaho, which is kailangan dagdag tao at dagdag na rin budget para doon sa kanilang mga call center, etc. etc. Pero bago niyan, bagong lahat, magpapasko na po kasi in less than 4 weeks magpapasko na, and then every year walang mintis pagdating po ng January, dosena mga manggagawa galing sa dosenang kumpanya pumipila po sa aking action center dahil sila po ay hindi nabibigyan ng 13-month pay. Ito po ang tanong ko ngayon sa DOLE. Ang 13-month pay ay batas na nagsasabing on or before December 24 dapat na ibibigay ang 13-month pay ng bawat manggagawa. So anong programa merong inilaan ngayon ang DOLE na para masiguro masunod ang batas na ito at lahat ng kumpanya ay dapat magbigay ng 13-month pay on time para sa mga manggagawa? Mr. President. Maraming salamat Senator Rafi at maraming salamat sa napakahalagang tanong ho ninyo, lalo ng magpapasko na at ito po ay inaasahan po ng ating mga kababayan. So meron ho silang iba't ibang mga aktibidad at programa para masigurado na ang compliance po sa 13-month pay ay ginagawa po ng ating mga kumpanya. So meron silang inspection program, so nag-i-inspect ho sila ng mga kumpanya. Meron rin silang compliance portal or compliance portal na online na ang mga korporasyon ay dapat rin mag-register at ilagay nila doon yung kanilang compliance sa pagbibigay ng 13-month pay. At ang magandang balita, ang compliance rate po ay 99.15%. No? 99? Yes, dapat 100% nga ito, to be honest about it, dahil mandato nga ito ng batas.
Pero pwede na rin, no? 99.15% ang compliance rate ho nila. And then, meron rin silang call center na hotline na pwede pong tawagan ng mga manggagawa ho natin na hindi po nabigyan ng 13-month pay o hindi po tumapad yung korporasyon sa pagbibigay ng 13-month pay. You did mention about sa hotline. Nandun nga po ako sa opisina ng DOLE. Yes, Nakita ko yung kanilang mga personnel sa hotline at tingin ko kulang yon, kaya magsasuggest ako madagdagan yung budget ng DOLE para sa mga call centers personnel na sumasagot sa mga hotline. But sinabi mo 99.9%. I don't think so. I don't believe that in a second. 99.15. Ilang negosyo ang inyo pong na-monitor? Kasi nga po, sa aking action center, all over the country from different provinces, cities, municipalities, pumupunta sa akin at nagreklamo yung kanilang kumpanya, hindi po nagbigay ng 13-month pay. Kung yung pagmamonitor nga po sa mga kumpanya na hindi nagbibigay ng minimum wage, nagkukulang na sila, kaya nga na-hybrid ako, ito pa kayong 13-month pay. Kung yung pagmamonitor po sa minimum wage na pinupuntahan na po ng mga field inspectors nila, nakakalampas pa rin, ano na po itong 13-month pay? Meron rin ho silang hotline na importante rin po na ma-report nitong mga hindi po nabibigyan ng 13-month pay. Pero nasabi ko nga, dapat nga ho, 100% ang compliance rate. Hindi pwedeng, para sa akin, hindi pwedeng 99.5. Dahil po, this is by law. No? At responsibility to ng mga establishments na magbigay po ng 13-month pay. No? Ano po yung parusa sa ngayon, present setup, doon sa mga kumpanya na hindi po nagbigay ng 13-month pay on time o hindi talaga nagbibigay at all ng 13-month pay? Kasi sa tingin ko, walang ngipin po itong batas natin tungkol sa 13-month pay or mga kumpanya na naglalabag sa 13-month pay. Kaya nga po naabuso ito kasi walang ngipin yung batas na yan. Okay. Actually, tama ho kayo. Wala pong specific na penalty na pwedeng i-impose sa mga korporasyon at establishments. No? So, tingin ko ho, tama ho kayo. Kailangan i-amenda yung batas. No? Dahil parang walang penalty, talagang walang ngipin po. Okay, thank tama you. ho kayo. That's a good... That's the reason why I've been talking to my Legis team. Pinag-iisipan namin, pinag-aaralan namin, na yung batas na yung bill na ipapasa ko, hopefully maging batas yun, na mag-i-impose ng fine sa mga kumpanya na hindi nagbigay ng 13-month pay on time through the LGU. Dahil every single year, lahat ng kumpanya kailangan mag-renew ng kanilang business permit. Okay? So, bago makapag-renew ang sino mang negosyante ng business permit sa BPLO, kailangan kumuha ng clearance sa DOLE o NLRC. Kapag merong complaint tungkol doon sa 13-month pay na hindi nagbibigay, then i-hold yung BPLO permit until na mabayaran yung 13-month pay plus multa. What do you think of that? Maganda ho yan. In fact, sa Valenzuela ho, meron kaming by ordinance create na office. Ito yung Workers Affairs Office na ito po ang puntahan ng mga kasi marami kaming factories, Your Honor. So, at dinalo ko yun at marami rin marami nagbabiolate. Correct. Tama ko. Iba-ibang tama ko kayo. Samo-samot violation na ron. But at least meron hong ang concept dito, meron ho pa kaming parang maliit na DOLE sa Valenzuela na pinupuntahan po. At kung meron ho talagang violation, nakakabit rin ho to sa pwede pong i-revoke yung business permit, no, dahil i-report po sa aming business permit office. So meron pong coordination within our office, yung Workers Affairs Office and the Business Permit Office, and by ordinance pwede pong i-revoke yung kanilang business permit. So tama po yung konsepto nyo, napakaganda po, dahil at the local level pwede na pong ma-penalize yung mga establishments by the LGU. So maganda po yung concept. In fact, may proof of concept na, no, on the ground. Thank you.
Mr. President, good sponsor. Now let's move on. I suggested also during the last hearing na magkaroon o magsuot ng body-worn cameras ang lahat ng mga field inspector at sinabi nyo walang budget. So ako po yung magpo-propose, nandito naman yung ating chairman ng finance, 50 million pesos siguro para sa body-worn cameras nang sa lahat ng field inspector kailangan may suot niyan. Kasi nga po, napapansin ko, pupunta ang isang field inspector sa isang kumpanya, makikipag-usap sa opisina, kausap ang accounting at HR, nakasara ang pinto, hindi man lang sinasama sa pag-uusap ang mga manggagawa. Hindi man lang in-inspect yung working area. Pag-uwi po ng DOLE inspector, may dala-dala ng envelope. Bahala na kayo sa inyong isipin kung ano naman ng envelope na medyo makapal-kapal. At yung iba, nagtututpik-tutpik pa, busog na. So kaya with that body-worn camera, I think matitigil siguro yan. Sa palagay nyo, Mr. President. Sa tingin ko, envelope, hindi yung Christmas card. No? In the envelope, sabi ng mga manggagawa mismo eh. Kasi nga po, Mr. President, dapat make it a policy kahit na may body-worn camera, habang wala pang body-worn camera, pag nag-inspect sila, kinakausap po yung mga manggagawa, pinupuntahan po yung working area. Ini-inspect kung meron bang fire escape, kung meron bang fire extinguisher, kung they are wearing proper gear para sa trabaho nila, etc. etc. Ang nangyari kasi, pag may aksidente na, saka pala mag-inspect ang DOLE. Pero before the accident happened, dapat titingnan natin kung tama ba, sumusunod ba sa standard na sinet ng DOLE para sa mga magagawa, kung sinusunod yun ng kumpanya. At hindi po ginagawa ng mga field inspector. Pag may nangyari ng disgrasya, saka pala nag-iingay ang DOLE, nagpapapreskon at kami ay magpaparusa o mag-imbestiga, etc. Dapat proactive. Tama ho kayo. Importante po na itong mga establishments and mga businesses, so sila mismo self-compliance po yung kanilang ginagawa at importante rin po yung pagbibigay ng impormasyon dito sa mga establishments para marami rin naman po establishments gustong mag-comply but iba siguro hindi rin alam yung batas, so in information campaign importante rin po, no? So, okay. And maganda po yung mungkahi nyo sa body-worn cameras dahil yan na rin po ang nagiging uso ngayon dahil walang, pag may nagsusumbong, walang ebidensya, hindi natin alam kung ano talaga yung nangyari. So, at least dito ho, meron tayong evidence na pwedeng gamitin. Thank you, Mr. President. Good sponsor. Now, during the last hearing as well, humingi po ako ng listahan ng mga field inspectors ninyo kung sino po yung mga kumpanya in-inspect nila at ano po ang nangyari doon sa mga in-inspect nila ng mga kumpanya, especially sa Kamanaba na kung saan ako po'y gumawa ng physical inspection kasama po yung mga taga-DOLE. At ibabangga ko po yan, yung report ng mga tauhan ninyo versus yung report ng team ko nung pumunta. Dahil kapag may nakita ko doon na pinuntahan nila at chinek nilang pasado, hindi pasado sa amin, may usapan tayo, it's either maparusahan, which is pinakamababa, ay masuspindi o masibak. Is that fair enough? That's fair enough. At actually, dapat minimum ho na gagawin yung pag hindi mo ginagawa trabaho mo, then wala kang dahilan kung bakit ka nagtatrabaho sa gobyerno. So tama ho yun. Thank you, Mr. President. So, ang follow-up question ko. So, meron na hubang naparusahan na field inspector dahil hindi niya nagawa ng tama yung kanyang trabaho, meaning pinasa niya ang isang kumpanya sa kanyang ginawang pag-inspeksyon, pero yung pala may violation at hindi nagbibigay ng minimum wage man lang? Wala. Ma-high blood tayo nito. Kasi ako po sa Kapanaba, when I went there, halos lahat ng kumpanyang pinuntahan ko, ang lalaking kumpanya to, hindi naman ito mga mom and pops store. These are big companies, manufacturing companies, na talagang hindi nagbibigay ng minimum wage at all. At meron pa nga isang kumpanya na nagdi-discriminate. Pag yung babae, mas less
ang sweldo kaysa sa mga lalaki. Pag sa mga lalaki, libre ang uniforme, sa mga babae, hindi. Pag sa mga babae, walang 13-month pay, sa mga lalaki meron. Yung mga ganun ba? Nung pumunta ako, na-flag ko yun. Pero yung dole na pumunta na months before me, hindi na-flag yun. So dapat, yung field inspector na yun, maparusahan. Dahil yung sinasabi ko na pumunta sa company ng pag-inspect, paglabas may envelope. Yung sinasabi ko po ay totoo to. Hindi ko po katang isip to. Mr. Chairman, Mr. President and Senator Rafi, meron ho silang 1,200 field inspectors nationwide. Okay. 1,210 to be exact, which I think konting-konti ito considering ang registered business sa buong Pilipinas is more than 1 million. That's correct. Pero doon po sa katanungan niyo po, wala pa raw ho silang nadidismiss na field inspectors. Wala man lang napaparusahan? Parusahan. Then Dole is not doing their job. Baka magbagong isip ko, baka ipitin kong budget nyo kung gano'n, magsisinungaling kayo sa akin. Ako mismo ang chairman ninyo, ako mismo mag-iipit ng budget ninyo kasi nakaka-high blood. Not on my term. Ako bilang chairman ng Dole, hindi ako papayag na mayroong naapi ng mga manggagawang Pilipino. Baka ho yung kanilang field inspector, mga anghel po to. No, dahil wala hong naimbestigahan, wala pong natanggal, wala pong sinumbong. Baka maanghel po yung kanilang field inspector. Kaya nga po, nung pumunta po ako dun sa Camanaba area, kasama ng Valenzuela, lahat ng kumpanyang pinuntahan ko may violation, especially dun sa hindi pagbigay ng tamang pasweldo, which is like the minimum wage, walang 30-month pay, etc. etc. So, anong nangyari dun sa mga field inspectors na yon? And then, na-check ko na na-inspect yun prior na pagpunta ko. Months before I went there, it was inspected. And yet, nakalusot. So dapat, yung mga field inspectors na yun, parusahan. Give me the name of those field inspectors and I want them suspended. Or worse, dismissed. Pero susuportan ko ang budget ninyo. Sige, dagdag tayo ng pera para magdagdag tayo ng budget para more field inspectors. Pero for now, yung mga bad egg, dapat linisin, alisin. Yung mga tamad na hindi gumagawa ng trabaho, sibakin. And then dadagdag tayo ng budget kahit magkano. Sabihin nyo, ilan ba kailangan field inspectors para ma-inspect at least halos lahat? Sige, 50 million, 100 million more? Why not? Sure, call. Pero dapat, meron muna mapaparusahan na hindi gumagawa ng tama. Senator Rafi, Mr. President, Your Honor, yung sabi niyo kanina na meron pong nakita kayo mga violation pero pumasa sa field inspectors. Yan po ay bukas po ang Dole para tignan ho yung mga nakita niyong may violation at nabigyan po ng kumbaga passing rate ng mga field inspectors at iimbestigahan ho nila yan, itong mga field inspector na nagbigay po ng passing rate pero may mga violations po yung mga establishment at committed po si Secretary to investigate this matter. Investigate and then suspend. And suspend. Kung hindi na pwede imbestiga. Siyempre, parang niloloko natin yung mga manggagawa na inimbestigahan lang pagkatapos wala lang. Tapos pakita natin na seryoso tayo sa trabaho natin at dapat may katapat na parusa doon sa mga naging pabaya sa trabaho. Yeah, I agree with you. Kung talagang mag-imbestiga ho sila at kung napatunayan na may violation tapos hindi nila pinenalize at pinagbigyan pa, parurusahan ho nila itong mga field inspector. At kung kailangan po, pwede hong matanggal sa trabaho kung talagang inaabuso po at hindi ginagawa yung trabaho niya. Thank you, Mr. President. Good sponsor. So, gusto ko po mag-imbestiga kayo, hindi lamang po doon sa mga napuntahan ko, sa lahat ng mga kumpanya. This is what I'm gonna do. Bawat mga manggagawa from now on, and which we've been doing this for a few weeks na, nililista namin kung saang kumpanya at kung sila ba ay na-inspect na ng Dole. And each of this company na hindi tumupad doon sa minimum wage at nasagasaan or napuntahan ng field inspector ng Dole, and yet binigyan ng passing grade, at yung Dole inspector na yon, I want that inspector suspended or dismissed. Palitan natin ng bago. Even na ibig sabihin, maalis ng isa, palitan natin 3. I don't care.
As long as yung tatlong ipapalit natin, matitino na. You have the commitment of the Secretary at gagawin ho nila yan. Magko-coordinate sila with your office to get that list at mag-iimbestiga ho sila kaagad. Imbestigahan nila yung mga field inspectors. Okay. Ilan po ba ang field inspector ngayon ng DOLE? 1,210 to be exact. 1,210. Ilan po yung ideal field inspector dapat given na 1 million ang businesses? Siyempre, hindi natin isama dyan yung mga maliliit. Yung pong mga factories and big companies and corporations, ilan po? Alisin natin yung mga Tama yung ho mga kayo. medium size. Tama ho kayo. Dahil yung mga doon sa 1 million plus na sasabi ko, marami doon MSMEs. No? Mga Yes. MSMEs. So, what's... So ang ideal po is one field inspector to every 20,000 employed person. Yun po yung yan po ang ILO, International Labor Organization standard. I'm sorry, Mr. President. One in every 20,000 employed persons. No, we're talking about companies. How many companies do we have? Alisin natin siguro yung maliliit, sa medium scale, pataas. Companies, not the employees. Kasi kumpanya naman ini-inspect, hindi naman yung mga employees, Mr. President. Business establishments. More or less po mga around maybe 100,000 po, more or less ang considered non-MSME, so mga malalaking corporations po ito. So kung 100,000, ano po yung ideal number of inspectors na dapat tututok dito, Mr. President? So, meron po silang sinubmit na mga scenarios. Pag 1 million na establishment po, no? Kasama na ho dito mga medium-sized establishments kasi ang medium-sized may mga employees rin po. A total of 4,913 ang field inspectors na kailangan. So, ang balance ho natin, kulang ho tayo ng mga 3,700. So kung halimbawa natupad po yung sinabi ninyo, hindi naman siguro eksakto, more or less 3,000 or something, pwede na siguro. 3,000. Right? But syempre, tututok po ako, I'll make sure na itong 3,000 field inspectors gagawin ng trabaho niya, hindi nakaupo lang sa silya at nangungulangot. Hindi po siguro mangyari. Tama po. That's why ang maganda nga ho, umpisahan ho nila dahil nga ngayon may 1-2 ang kailangan po, 5,000. Maging strategic yung kanilang approach, so umpisahan po yung mga corporations na malalaki. No? Okay. At nag-promise kayo sa akin noon, Mr. President. Pero marami rin po kasi mga violators, actually hindi malalaki, mga medium ganito po, enterprises. bigyan niyo po ako
ng listahan. I don't care kung that is 100 companies pinunta nila, kahit mag-overtime yung mga tao ko. Ako mismo ang magtitingin. Ano yung mga in-inspect, ng mga field inspectors ninyo na chinek nila as pass o binigyan ng passing grade? Babanggain ko yan sa gagawin namin pag-imbestiga. Tatawag kami doon sa mga manggagawang yon kung sila ba ay talagang tama, nakakatanggap na tamang pasweldo. Kapag hindi, ibibigay ko sa inyo, paparusahan yung field inspector na yon. Tama po. Po, they'll Fair provide enough. you po with a list na Yes. establishments Kasi na that was na-inspect promised to me nila. before and until now, wala kayong binibigyan na listahan. You did promise to me na ibibigay nyo sa akin. I was just waiting for you. My office been waiting for anybody from Dole who will knock at my office door para sabihin, this is the list you've been asking for. But nobody did come to my office. Ibibigay ho sa inyo po ng Monday, Your Honor. Monday Okay. po ibibigay yung mga Monday. list of establishments na inspect nila in the last 3 years. Maski 1 year lang siguro. About 1 year. Yeah. Give me 100, 200, 300 companies. Basta lahat po na na-inspect Sige. nila for 2025 to date. That is Ibibigay po correct. sa inyo yung listahan on Monday. Thank you. Thank you, Mr. President. Good sponsor. Now, let's move on sa NLRC. Alam ko, nag-inspect din ako sa NLRC. Nakita ko na kung ano yung problema din, bakit na mabagal, natatagalan yung pag-hear ng case ng bawat manggagawa na pumupunta sa NLRC magreklamo dahil kulang sa tao. And then I will support na para madagdagan ang budget nila sa personnel. Now, dito sa sheriff, I don't know anong recommendation ng NLRC dito, siguro dagdag budget din. Tuwing nagkakaroon ng desisyon ang NLRC at ang desisyon in favor of the manggagawa at yung sheriff ay pinapunta na doon para kausapin yung may-ari ng company o maghanap ng mga properties o mag-garnish kung ano man yung dapat mag-garnish against doon sa natalong employer. Ang sinasabi palagi ng sheriff, walang panggasolina. O dili kaya yung sheriff ay mabagal kumilos. Bakit po ganon, Mr. President? Kuminsan, yung po mga manggagawa, nagagaling pa ng probinsya, pagdating sa Maynila, mag-aantay pa dahil walang sasakyan. Kuminsan, ang nagbibigay pa ng pamasahe, yung mismo manggagawa, bibigyan ng pamasahe at libreng lunch pa ang sheriff in some cases. So ngayon kung talagang kulang sa budget ang sheriff, kulang sa sweldo, maliit ang sweldo, dagdagan natin. Dagdagan natin ang sweldo nila, dagdagan natin yung number of sheriffs. According po sa NLRC, first of all, nagpapasalamat po sila na with your intervention na dagdagan po yung MOE nila, particularly sa gasolina po. So, according to NLRC, dahil po sa inyong pagdagdag ng gasolina, dapat wala nang dahilan po na wala nang gasolina. In their computation, sapat na po yung binigay ninyo as intervention for gasoline expense. Kaya kung meron pong mga sheriff na nagsasabi wala pong gasolina, open po ang NLRC para po maimbestigahan itong mga sheriff na ito. Ano ba ang current ratio ng sheriffs ngayon sa Meron ho tayong mga cases na naresolba? One sheriff sa 2.5. ngayon po, one sheriff is 2.5. So, sabihin na natin 3. So, one sheriff, mga 2.5 to 3 arbiters po ang hawak niya. Di po ba dapat 1:1? Yes, correct. Dapat to. Yan yung tanong ko rin. Sabi ko dapat 1:1. So, meron na pong pangako ang DBM na magbibigay ho sila ng additional 56? Nasa ibaba po sir. 86 in 3 years. Ito? 28 Ito. 86
Baka 3 years pa. 86 sheriff po, but in 3 years po ang ibibigay ng DBM. But meron na hong approval na mag-i-increase po sila ng 86. Thank you, Mr. President. Commitment. Commitment. Di ba ba? Commitment. Sige, thank you, Mr. President, and good sponsor. Dalawang question na lang. Sa ibang bansa, ito ng Japan, South Korea, Singapore, US, UK, and Germany, may kita mo sa mga workplace, mga tindahan, may mga senior citizen na nagtatrabaho. Dito sa atin, pag ikaw ay tumungtuna sa 40 and above, mag-apply ka, hindi ka na tinatanggap. So merong age discrimination. That is the reason why many of our OFWs na nagreklamo sa akin, after na matapos yung kanilang kontrata sa abroad, when they come back, ang age nila sa 40 or 50, hindi na sila nakakuha ng trabaho. Dapat sila pang ang bigyan ng priority dahil sa kanilang experience, especially pagdating sa mga restaurants, sa mga hotels, sa service industry. But we're not doing that. Makikita mo lahat, puro mga bata, gwapo, magaganda, sexy, etc. Wala kang makikita ng mga senior citizen. Namimili, nagdi-discriminate marami mga company. So anong programa meron po kayo para ito pong mga middle age na mga kababayan natin o senior citizens na malakas pa, qualified pa, gusto pa rin magtrabaho, ay mabigyan ng opportunity makapag-work. Lalo na po itong mga OFWs natin na matapos matawag natin na makabagong bayani, nagsilbi sa ibang bansa at nakapagdala ng pera through remittances, nakapag-ambag, and then now, pag-uwi, wala na, hindi na sila pinapansin ng mga kumpanya at ayaw silang tanggapin. So what kind of programs do you have for this group of people, Mr. President, kung meron man? Meron ho tayong batas, yung Anti-Age Discrimination Law, na ito po ang pinapatupad po ng Department of Labor. At ang recommendation ko nga ho kay Secretary to be more aggressive and proactive. Meron ho silang yung hotline nila, pwede ho magsumbong doon. Pero sabi ko, dapat wag nang antay magsumbong, maging proactive rin po sa mga companies na nagdi-discriminate against age. Makikita naman ho natin minsan sa mga hiring process, meron doon dapat below 40 or may age requirement, bawal ho yun. Ang requirement ho dapat ay di ba meron pa yung must be pleasing personality, alisin na dapat yun, dapat yung mga nag-advertise na ganun. Wala na po. Dapat skills lang, 'di ba? Skills lang ang requirement. So sabi ni Secretary po, wala na po yung mga ganung pleasing personality, good looking, wala na hong yun. Siguro ang gagawin ng DOLE, talk to the big corporations. Okay? Top 10, top 20 big corporations. Talk to them. Kausapin sila na pwede ba maglagay kayo ng mga senior citizens, maglagay kayo ng, maski pa PWD. Because I went to MMDA, when was this? A month ago, natuwa ako dahil doon sa opisina nila, merong 16 yung hearing impaired personnel na nagtatrabaho. PWD. Siguro magkaroon din ng ganong programa ang ibang mga kumpanya. Nandiyan naman yung SPED na pwedeng tumulong. So I'd like to see yung mga ganong klaseng development na mga kumpanya, may mga senior citizens at may mga PWD na nagtatrabaho doon. Well, Mr. President, tama ho kayo. In fact, sa Singapore, pumunta po ako last year. Nakita ko na meron ho silang mga special laws para ma-encourage po yung mga restaurants. Actually, restaurants ko nakita na kumuha po ng senior citizens. At nakita ko with my own eyes na yung mga able senior citizens na pwede ho magtrabaho sa mga hindi naman stressful na trabaho katulad po sa convenience store or sa restaurants, ginagawa ko sa Singapore. Sabi ko kay Secretary, dapat may ganyan tayong batas, no, to encourage mga establishments na mag-hire po ng mga senior citizens para po
mabigyan rin sila ng trabaho. Kasi marami sa ating mga senior citizens, able-bodied pa naman. Siguro gagawa tayo ng legislation, Mr. Yeah, President, pag natin, na bigyan ng incentives yung mga Yes. kumpanya Pwede ho. na nag-hire ng mga senior citizens, yung mga nasa 40s, 50s, na malakas pa, kaya pang gawin yung trabaho, maging ng mga PWD. Give them incentives siguro dyan, Maybe, maingganyo sila na mag-hire ng mga senior citizens and Sa PWDs. government po, required ho tayo. Republic Act number 10524 na at least 1% of all government positions and all positions in government ay PWD. 1% dapat PWD. May PWD ba dito sa Senate, Mr. President? Meron po sa LBR mo, meron ho tayo doon. Hindi ko lang ho alam kung buong Senate 1%. Kasi kung compliant ba din ng Senate? At nakasulat rin po pala dito sa batas, pag ang private corporation with more than 100 employees are encouraged to reserve 1%. Encourage. Yeah, encourage. Hindi mandatory. Yeah. Sa government's mandatory. No, sa private is encouraged. No? Yeah. So dapat tingnan rin natin kung yung government po ay nagko-comply. No? Wala yatang may ganyan na report ba? A government complying 1% employees o PWD? So all government establishments, all government, All agencies, agencies, dapat GOCCs, merong isang PWD sa Oo. bawat government office? correct. That's- At least that's 1%. the law. 1%. Depende kung ilan ang bilang ng mga empleyado doon. So, it should be 1%. Yeah. So kung 2 million po ang civil servants natin, dapat 20,000 po ay PWD. Nasaan po itong 20,000 ng mga PWDs? Dole, hindi nyo po minomonitor. Government kasi. Okay. Tingin ko dapat civil service pa. Yes. Civil service. Yeah. Okay, sige. Pero magandang idea ho mag-monitor yun, kami. to come up with legislation para mabigyan ho natin ng maybe additional deductible sa wages pag kumuha ka ng PWD and senior citizen. Siguro makipag tie up din ang DOLE sa mga LGUs, and then kasi yung mga LGUs may mga programa na ngayon tulad ng halimbawa sa Manila, I think meron ganong klaseng programa. In other cities, hindi ko pa alam pero nababalitaan ko para ma-encourage itong mga kumpanya, especially ito sa mga fast food, na mag-hire ng mga senior citizens and mga PWD. Tama ho kayo. Hindi naman siya nagbubuhat ng sariling bangko, but sa Valenzuela may ordinance ho kami to give some discount on their business permit kung sila po mag-hire ng senior citizen at PWD. Alam ko maraming LGU may ganyan na. No? Most mga malalaking LGUs merong ganun na ordinance. At maganda siguro magkaroon kayo ng inventory, secretary, kasi in LGUs, proactive sila eh. No, how many LGUs may ganitong ordinance, and let's encourage them to come up with their own ordinances. No? Sa John, sa McDonald's. Yeah, dito sa Pilipinas, may mga private companies like Jollibee, McDonald's, and Lola Nenas, and Shakey's, and I commend these companies dahil meron sila mga senior citizens sa kanilang workforce. Sana lahat na ng kumpanya will follow. Sabi ko, Secretary, dapat magkaroon ng awarding sa mga establishments na mayroong proactive programs on hiring PWDs and senior citizens para ma-recognize rin no, itong mga That is a very corporations. brilliant idea. Minsan itong mga corporations like Jollibee, they want recognition no? But they're doing it on their own volition. Exactly. So, Mr. President, yeah, do it. And isa po ako magsusuporta if I need to use my platform sa YouTube, Facebook, gagawin ko yun. Bigyan natin ng award yung mga gumagawa ng magagandang programa tulad ng binabanggit natin dito ngayon. Okay, yan lang po. Pero isa pong habiling ko, Mr. President, good sponsor, sa mga taga-Dole, please do your job. For so many years, ang dami pong naping mga manggagawa natin. Kinakawawa, malit na ang sweldo, kuminsan nasasaktan pa, namumura pa, nabubuli pa. I want to see workforce natin dito sa bansa natin
na compliant na yung mga kumpanya at lahat at least nakakatanggap na minimum wage or more and with full benefits. And lastly, yung 13-month pay po, ayoko nang makita habang maaari na pagdating ng January, pipila na naman pagkahaba-haba dyan sa TV5 ito mga manggagawa dahil hindi po sila nabigyan ng 13-month pay. Okay? That's all. Thank you, Mr. Thank you. President. May Thank you, commitment Mr. ho kayo kay Secretary at sa buong DOLE agency na itong mga mungkahin ho ay siseryosohin ho nila at yung mga dapat ho i-comply ng mga establishments ay sisiguraduhin nila na nagko-comply po. Thank you. Thank you, Mr. President. Thank you.